Grabe. Budget hearing, ayaw attend. Pero Halloween, gusto. Ano yon? Hectic daw schedule, kaya hindi naka-attend. Conflict daw yung schedule ni VP Sara Duterte, kaya hindi naka-attend sa mga hearing-hearing, pero Halloween pwede. Halloween merong time. Abay, naku po. Napapansin talaga natin na itong si Vice Presidente natin ay umiiwas sa accountability. Now, eto, yan, nakikita nyo naman yung balitang yan. Rekta na tayo, wala nang paligoy-ligoy pa kasi hindi naman ganun mag-content si Mima ba? Oo, para diretso na yung usapan. So, VP Sara as Snow Snow White. Nag-ala Snow White si Vice President Sara Duterte sa pagdalo niya sa isang Halloween party nitong Lunes, October 27. Wow. Grabe, no? Buti hindi buhaya yung sinuot niya. Diba? Tama, yung nakikita ninyo, mga minamahal. Sa gitna ng mga tanong sa kanya, tungkol nga po dito sa confidential funds, tungkol sa budget hearings, 'di ba? Sa mga dapat ina-attendan ni VP Sara Duterte na mga issue para malaman ng taong bayan kung ano nga ba yung kasagutan kasi we are waiting. 'Di ba sa kasagutan mo, sa kalinawan mo, sa hinihingi mong budget, bakit ganito, saan napunta 'to, 'di ba? Pero ang ginawa niya, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang pagsuot ng isang fairy tale costume sa isang Halloween party. Okay, may mag-i-issue. Mima, Halloween naman yan. Wala namang masama dyan. Bakit nyo ba kino-call out yan? Yes, okay, Halloween party. Pero ito yung tanong meron siyang oras para umattend sa mga ganyang klaseng party. Pero bakit sa accountability, sa transparency, kung saan siya mas kailangan ng kanyang kasagutan, bakit lagi siyang absent? Tama ba ito? At nababagay ba ito sa isang opisyal? 'Di ba? Na magsuot ng yung costume niya kasi mga minamahal, si Snow White kasi is a symbol of purity. Tama ba na magsuot siya ng ganitong costume tapos magpapakita ng modelo ng disiplina, ng serbisyo ng malasakit, pero hindi niya naman ginagawa? Kasi si Snow White, sabi ko nga sa inyo, symbolism siya ng purity. Tapos sinuot ng isang corrupt na public official, hindi ka ba nahihiya, VP Sara Duterte? Nagtatanong lang. Kasi yung mga accusation sa'yo, di ba, na ikaw daw ay corrupt, di umano, di ba? Dapat mong sagutin yan, patunayan mo na malinis ka. Hindi yung idadaan mo lang sa parang fairy tale lang ang isang politika para sa'yo. 'Di ba? So sa mga larawan yan, makikita ninyong masaya pa, oo. Masaya si VP Sara Duterte, 'di ba? Oh, kita nyo naman yung kanyang ngiti. Kasama ang kanyang mga bisita or buwisita. Na tila baga parang walang iniindang problema. 'Di ba? Parang ang tingin niya sa isang bayan ay isang storybook moment. 'Di ba? Na habang ang bayan ay nag-aantay ng kanyang paliwanag, siya naman walang pake. 'Di ba? Parang tinuturing niya na playbook or storybook ang bansang Pilipinas. Ay naka, Diyos mio naman, Santa Barabara Bendita. So, naalala ninyo, mga minamahal, noong budget hearing ng Office of the Vice President, di ba hindi siya dumalo? Ang dahilan daw, schedule conflict. Which is, sige, sabihin natin na meron siyang schedule conflict. Kaya hindi siya nakadalo. Pero, yung ganitong klaseng eksena, actually, this is not a big deal for me. Sana kung dumalo siya. Di ba? Sa mga dapat niyang pag-atenan. Pero, schedule conflict daw, pero meron siyang time para dumalo sa isang event, 'di ba, na hindi naman maririnig ang boses ng taong bayan or maririnig yung kanyang kasagutan. 'Di ba? So paano naging conflict 'yun kung humaharap siya sa mga ganitong klaseng party? Katulad nung natandaan ninyo, may bagyong Karina, ano yung ginawa ni VP Sara Duterte? Nandoon
nanood ng Taylor Swift concert. 'Di ba? Ang mga mambabatas, ang mga taxpayer at yung mga ordinaryong Pilipino, lahat nag-aantay kami ng kalinawan kung saan napunta ang confidential funds, kung bakit kailangan napakalaking budget ng OVP, 'di ba? Ang hinihingi mo. Pero hanggang ngayon, wala kaming kasagutan, direktang kasagutang marinig sa'yo. Instead of clarifying, 'di ba? Sana VP Sara Duterte, instead of showing up dito nga po sa pagiging leadership mo, bakit parang nag-ala, 'di ba? Nag-alakast ka ng isang movie. 'Di ba? Na parang Disney Princess yarn, 'di ba? Na parang ang gusto niyang parang gusto niyang iparating, let's pretend everything is a fairy tale. 'Di ba? Instead of showing up, instead of showing a leadership, kasi matatawag kang leader kapag kailangan ka ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? It's about people tawag dito. It's about showing up when the people needed you most. Yun dapat yung meaning ng leadership, kaso hindi ka ganun. Wala kang ganun. 'Di ba? Leadership is not about how you look. Tandaan ninyo yan. Leadership is about showing up in the difficult times, in the difficult moment, 'di ba? When the people needed you most. Lenny yarn. 'Di ba mga minamahal, habang ang mga Pilipino ay naghihirap, nagtitiis sa taas ng bilhin, pamasahe, ang ating Vice Presidente, mga minamahal, ay nasa fantasy world. 'Di ba, na kung saan parang tila baga wala siyang problema. 'Di ba? Walang accountability. 'Di ba? Mga minamahal, nakakaloka. This is not about the costume itself, to be honest. It is about what it represent. Escapism. Ganon, si Sara Duterte, sa halip na sagutin yung mga akusasyon sa kanya, mas pinili niyang magpa-cute, magpatawa, magsuot ng costume. Tama ba yon? So, this is not an isolated case, ha? Ilang beses na nating napansin na na-jude something. Si VP Sara Duterte, ilang beses na tong pattern na to, na kapag kailangan siya ng mamamayang Pilipino, it's either magpapa-press briefing, a-attend sa mga kasal, tapos ito naman Halloween party. Buti na nga lang, hindi buhaya yung kanyang sagot. 'Di ba? Tapos si Sara Duterte biglang tahimik. Kapag may issue sa pondo or pang-aabuso sa kapangyarihan, mayroong mga pa-photo oops, mayroong mga pa-event, pero walang diretsyong sagot. Si Vice President Sara Duterte, yan ba yung leadership na gusto ninyo, mga kababayan? I am just asking, ang pagiging public official ay hindi lang ito isang larong costume. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-switch on or i-switch off depende sa kailangan or sa komportable ka, depende sa mood mo. Yung taong bayan. Ang pagiging vice-presidente, araw-araw po yan na trabaho. Hindi po yan seasonal appearance. Nakagaya ng ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Yes, right. Wala namang masamang mag-celebrate, 'di ba? Wala din namang masamang magsaya kung yan ang ikakasaya niya. Pero dapat mas unahin niya yung priority, which is yung taong bayan, kaysa yung celebration para makatakas siya sa kanyang responsibilidad doon sa kanyang mga nagiging mali or mga nagawang mali. 'Di ba? Habang siya ay nagpo-post ng ganon, Snow White, 'di ba? Libo-libong mamamayang Pilipino ang nag-aantay ng kanyang kasagutan at madami ding sumusuporta sa kanya, nag-aantay din ng kasagutan. Kung ano nga ba yung totoo. Habang nakikipag-party siya, maraming Pilipino hindi alam kung saan napunta yung bilyong-bilyong pondo ng taong bayan. Bilyong-bilyong pondo ng Office of the Vice President. Gets ninyo? Hindi to tungkol sa Halloween, yung tinutukoy ko dito, kundi sa whole of accountability. Sabi pa nga nang nag-comment, sa bawat ngiti ni Snow White, sana maalala natin na hindi ito fairy tale, ito ay totoong buhay. At sa totoong buhay, may pananagutan ng bawat opisyal. Kasi sa dulo, hindi costume ang hinahanap ng bayan, kundi character. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, walang character development si VP Sara Duterte. Mula noon hanggang ngayon, wala pa din siyang character development. Kung ano siya nung noon, ngayon, ganun pa din siya ngayon. Walang pagbabago.
Kaya yun yung nakakapikon. As a Vice President, hindi mo man lang nakikita yung paghihirap ng mamamayang Pilipino na kahit binabagyo, nagtitinda ng taho, nagtitinda ng ice cream, nagtitinda ng banana Q, 'di ba? Tapos ikaw nilulustay mo yung pera mo, pera ng taong bayan, hindi mo pala pera, pa-travel ka, wala kaming malinaw na kasagutan, 'di ba? So kaya nakikipag-debate si Mima eh. Kaya I'm into a politics. Sasabihin niyo, ang bata mo pa Mima, pero bakit ano ka sa politika? Why not? Kabataan ang pag-asa ng bayan. So, hindi ko man malahat sa platform ng YouTube, platform ng Facebook or TikTok, hindi ko man kaya yan lahat, pero yung aking sinasabi is, you know what, mga minamahal, na dapat makialam tayo sa usapin ng politika kasi yung gobyerno, kinukupal tayo, lalo na yung mga gatong klaseng opisyal. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, yeah. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. Sa mga team replay, maraming salamat sa inyo. Ingat, mga kababayan.